ang kasawian. Natin ang pananalita mula sa isa sa mga apo, Sister Chloe. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po bilang panganay na apo ay naatasang isalaysay sa inyo ang maikling talambuhay ng aming lolo. Noong panahon ng hapon, lagi kaming nagtatago. Maliit pa ang nanay mo. Kalong-kalong siya habang tumatakbo kami. Pinamamaril kami ng mga hapon. Mga lumang kwento na paulit-ulit kong nadidinig mula sa labi ng aming lolo, na di ko pinagsasawaang pakinggan dahil parang nakapanood ka ng isang action film kapag narinig mo kung paano siya magkwento. Tuwing makikita niya ako, lagi niyang sinasabi, "Pagkataba-taba mo naman," sabay tawa ng malakas. Pero di ako nagtatampo kasi alam ko, biro lang yan lahat sa kanya. Dahil ang totoo, para sa kanya, lahat ng apo niya, gwapo at magaganda. Siya si Lolo Tonyo, tatay kong tawagin namin siya. Marami ang nakakakilala sa... Marami ang nakakakilala sa kanya. Lalo na pag sinabi mo ang Tonyong Sipaw. Di ko alam kung paano at bakit naging bansag yun sa kanya at pati na sa amin. Mga apo daw kami ni Tonyong Sipaw. Siya si Antonio Reyes Cantada, anak ni Leon Protasio Cantada at Marcelina Reyes Cantada. Protasio ang itang Leon. May dugo kaya kaming bayani mula kay Gat Jose Protasio Rizal? Sabi ko nung nag-i-interview ako ng mga may edad na, wala kasing nakakaalam ng middle name ng itang Leon. Nang malaman nga namin, sinabi ko sa kanila, "Kita nyo, baka tayo yung mga nawawalang kamag-anak ni Dr. Jose Rizal." Pinanganak siya noong May 10, 1927. Pang-apat siya sa 6 na magkakapatid, kung saan ang panganay ay nauna ng pumanaw. At ngayon, siya naman sa gulang na 85. Si Tatay Tonyo ay pinanganak sa Santiago General Trias, Cavite, kung saan kasabay niyang lumaki si Florencia Calitis Pernala, ang naging kabiyak niya, ang aming lola. Nanay Puring kung tawagin namin siya. Si Tatay Tonyo at Nanay Puring ay biniyayaan ng 10 supling. Sina Erlinda, ang panganay, siya po yung nanay ko. Isabel, ang Pastora Abeng. Telmo, Yoli, Gonying, Len, Sally, Emmy, Bert at Edgar. 10 nga na ba yun? Baka may nakalimutan ako. Mga supling na nagbigay sa kanya ng 67 apo. Malaki ang lahing ibinigay ng Panginoon kay Lolo, kaya mapalad siya. At lalong naging mapalad dahil nabigyan siya ng pagkakataon na makapagsisi ng kanyang mga kasalanan. At tumanggap sa Panginoon sa panahon ng kanyang katandaan. Alam ko, masaya siya sa kanyang pagpanaw. Dahil yan yung matagal na niyang wish sa ating Panginoon dahil nahihirapan siya sa kanyang karamdaman. Lolo has lived his life to the fullest. Kaya alam ko, masaya siya. Ngayon yung huling araw na makakasama natin si Tatay Tonyo. Malungkot dahil di na natin siya makikita pa. Pero maging masaya tayo para sa kanya dahil kasama na siya ng ating Panginoon, kung saan wala na siyang hirap at sakit na mararamdaman. Paalam, Lolo. Paalam, Tatay Tonyo. Lalagi ka sa aming alaala. Di ka namin makakalimutan. Mahal ka namin. Maraming salamat dahil ikaw ang naging lolo namin. Hanggang sa muling pagkikita. Ngayon naman pakinggan natin ang isa sa mga anak, Pastora Abing Lara. Purihin po ang Diyos, mapagpalang hapon po para sa lahat ng nakikiraramay sa amin, sa aming mga kapighatian. Sa araw na ito, naalis ang aming tatay. Maraming salamat sa inyo dahil alam namin na bilang magkakababayan, nagmamahalan tayo para sa Panginoon. At yun po ang ibinubuklod sa atin ng Diyos. Ngayon din po sa aming magulang. Ang tatay po namin na hindi naging perfectong tatay. Pero nagpapasalamat po kami sa Diyos dahil munti pa kaming mga bata, naipad naman na po niya sa amin ang pagmamahal niya.
Siya po isang negosyante. At sa kanya pong pagluluwas. Pag uwi niya po sa gabi, alam niyo po, mamaliit pa kami. May uwi siya sa aming pagkain. Kung kami tulog, isa-isa niya kami binubuhat para lang kami magsalo-salo sa pagkain. Salamat sa Diyos. Bagaman ang aming tatay ay hindi naging perfecto, nakatanim po sa amin ang pagmamahal. Pag siya po'y pumapunta sa amin, nasa gate pa lang, sabihin ko sa mga anak ko, andun po yung kagalakan sa aking puso. Mga anak, andyan ang tatay, magkanaw kayo ng kape. Ganyan po namin kamahal ang aming tatay kahit nasaktan ang aming puso sa mga bagay-bagay na nangyari sa aming buhay, sa mga pagsubok namin pinagdaanan. Mahal na mahal namin ang aming tatay. Ang mga kapatid namin nasa malayo, yung isang kapatid ko na nasa Pampanga, nang bumaha po. Kahit na po bumabagyo, alam niya ang nangangailangan ng aming kapatid. Alam po ninyo, dala niya kalahating kabang bigas papunta ng Pampanga. Ganyan po siya magmahal sa lahat po sa amin. Kaya hindi namin siya makakalimutan. Ang alaala na iniwan ng aming tatay, bagamat hindi siya perfectong tatay, minahal namin siya ng lubusan. At nang siya po'y may sakit at karamdaman, napakasakit sa aming puso na nakikita ang paghihirap ng aming tatay. Siya po'y 4 na taong nagtiis ng hirap sa sakit na emphysema. Kaya po, isang paalala lang po sa mga naninigarilyo. Loobin ng Diyos na huwag ninyong danasin ang dinanas ng aming tatay. Siya po'y taon ng binilang na nag-o-oxygen siya. Hindi siya makahinga. Meron siyang oxygen. Meron po siyang nebulizer. May pag-spray pa. Bukod pa po ang gamot. Sa isang araw po, 1,500. Yun po'y oxygen lamang. Pero salamat sa Diyos dahil natugunan po namin ang pag-aalaga sa aming tatay. At ngayon pong araw na ito, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil pinagpahinga na siya ng ating Panginoon. Kasi sa tuwing makikita namin ang tatay namin nakikipag-agawan ng paghinga sa hirap, napakasakit sa aming puso, pero salamat sa Diyos, dumating na po ang panahon ng kanyang kapahingahan. Kaya maraming salamat sa Diyos na ang araw na ito, bagamat kami lumuluha, na hindi na namin makikita ang aming tatay, pero maligaya kami dahil pinagpahinga na siya sa lahat ng kanyang dinanas na hirap sa kanyang sakit. Kaya maraming salamat sa Diyos. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw, ang landas mo ay mag-iilaw. Sa digdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na
naghintay at may nakaraan may bukas pa sa iyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, italangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, italangin mo sa may kapal. Nasa Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Nakabukid magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niyan matatalikdan?